Kailan lang nagpadala ang North Korea ng 10,000 sundalo sa Russia, karamihan sa kanila ay nakadeploy sa Western Kursk Oblast at kasalukuyang aktibong lumalahok sa mga operasyong militar, ayon sa isang tagapagsalita ng Pentagon. Kaso, sobrang walang kwenta pala ng mga sundalo ng North Korea. Marami na sa kanila ang napapatay ng militar ng Ukraine. Bukod doon, marami ring mga North Korean soldiers na tinatakbuhan ang digmaan at tumatakas na lang. Tapos ngayon, may isa na namang malaking kapalpakan na nangyari sa militar ng North Korea sa Russia. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, ang isang high-ranking North Korean general ang natamaan sa isang missile strike na isinagawa ng Ukraine sa Kursk Oblast ng Russia. Ayon sa ulat, posibleng ang missile strike ay nakatarget sa isang command post na ginagamit ng puwersa ng Russia at North Korea. Hindi pa isinasa publiko ang pagkakakilanlan ng general at ang eksaktong mga detalye ng insidente. Siguradong sobrang nagalit si Kim Jong sa balitang ito. Gusto kasi ni Kim Jong na matuto ang mga general niya kung paano magsagawa ng digmaan, kaso baka wala nang makabalik dahil talagang inuubos ng Ukraine ang mga sundalo ng North Korea. Ganun pa man, bumubuo ang Russia ng 50,000 sundalo, kabilang ang mga tropa ng North Korea, upang maglunsad ng isang counter-offensive laban sa isang salient ng Ukraine sa Kursk Oblast, ayon sa ulat ng New York Times. Ayon sa ilang eksperto, ang mga sundalo mula sa North Korea ay maaaring itinalaga upang palitan ang mga nasugatan at napatay na sundalo ng Russia. Ipinahayag ng isang opisyal ng Estados Unidos na unti-unting nababahala ang China sa lumalalim na ugnayan ng Russia at North Korea, lalo na sa pagsuporta ng Pyongyang sa Moscow sa gitna ng digmaan nito laban sa Ukraine. Ayon kay Kurt Campbell, Deputy Secretary of State ng US, hindi komportable ang Beijing sa desisyon ni Kim Jong-un na magpadala ng 10,000 sundalo sa Russia upang tulungan ang Russian Army na gerahin ang Ukraine. Ayon pa sa ulat, kasalukuyang nasa loob na ng Russia ang mga sundalong ito mula sa North Korea. Nagpapatuloy ang debate sa rehiyon ng Asia kung sinusuportahan ba ng China ang hakbang na ito ng North Korea. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang Beijing tungkol sa issue, bagay na ikinababahala ng Japanese Foreign Ministry. May mga opinyon na posibleng hindi pabor ang China sa ganitong klase ng kolaborasyong militar dahil maaari itong magpalakas sa alyansang pinamumunuan ng Amerika kasama ang South Korea at Japan, isang network na matagal ng tingin ng China ay nakadisenyo upang pahinain ang kapangyarihan nito. Sa isang seminar sa Center for Strategic and International Studies, binigyang diin ni Campbell ang pagtaas ng alalahanin ng China kaugnay ng ugnayan ng North Korea at Russia. Sa mga pag-uusap niya, tila nalalaman pa lamang ng mga Chinese interlocutors ang ilang detalye ukol sa mga aksyon ng North Korea. Ipinapakita nito ang pagkabahala ng Beijing na ang kooperasyong militar ng Russia at North Korea ay maaaring magdulot ng mga aksyong hindi naaayon sa interes ng China. Sa kabila ng kawalang direktang pagbatikos ng China sa Russia, pinaniniwalaan ng US na ang tumitinding koordinasyon ng Pyongyang at Moscow ay hindi nagugustuhan ng Beijing. Samantala, nahahati ang opinyon ng mga eksperto kung may malalim na hidwaan nga ba sa pagitan ng China at Russia. Ayon kay Dennis Wilder, isang dating CIA Assistant Director para sa East Asia at Pacific, nakapagtataka ang radio silence ng Beijing ukol sa isyong ito. Walang ulat sa Chinese press tungkol sa kasunduan ng Russia at North Korea, maging ang pagpapadala ng mga sundalo. Pananaw niya, magiging mahirap para sa China na ipaliwanag ang sitwasyon, lalo na't maaaring ikagalit ito ng mga European allies. Kung magbibigay ang Russia ng nuclear assistance para sa North Korea, posibleng mas tumibay pa ang alyansa ng Amerika sa East Asia at humantong sa pagbubuo ng isang NATO-style na puwersa. Nasa delikadong posisyon umano si Chinese President Xi Jinping sa ganitong senaryo. Sa ginanap na Halifax Security Forum nitong Sabado,
Binigyang diin ni Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, ang lumalakas na ugnayan ng Russia, China at North Korea. Tinawag niya itong isang transactional symbiosis, kung saan bawat panig ay nakikinabang sa suportang ibinibigay ng isa't isa. Ayon kay Paparo, nagsusuplay ang North Korea ng mga artillery at missile sa Russia at sa kapalit nito, maaaring magbigay ang Russia ng missile at submarine technology sa North Korea. Dagdag pa niya, tinutulungan ng China ang Russia sa pamamagitan ng pagsusupply ng 70% ng semiconductors at 70% ng machine tools na kinakailangan ng Russia upang muling buuin ang war machine ng Moscow. Samantala, si Andrew Shearer, direktor ng Australia's Office of National Intelligence, ay nagpahayag din ng pag-aalinlangan sa ideya na may tensyon sa pagitan ni Putin at Xi. Aniya, ang pagsisikap na paglayuin ang dalawa ay tila fanciful. Idinagdag niya na ang suporta ng China, militar, diplomatiko at dual use, ang dahilan kung bakit nananatili si Putin sa digmaan sa Ukraine. Kung hindi ito kikilalanin, mahihirapan ang kanluran na makabuo ng epektibong estratehiya laban sa alyansang ito. Gayon din, may kahalintulad na pananaw ang mga tagamasid mula sa Japan. Ayon kay Professor Emi Mifune mula sa Komazawa University, malinaw na alam ng China ang plano ng Russia ukol sa digmaan. Sobrang hindi gusto ng China na matalo ang Russia laban sa kanluran dahil kung magtatagumpay ang Moscow, makakakuha ang Beijing ng propaganda advantage para sa sarili nitong layunin na kontrolin ang Taiwan. Binanggit din ni Mifune ang summit ng China at Russia noong Mayo, kung saan nakuha ng China ang ilang konsesyon mula sa Russia, kabilang na ang pag-access ng China mula sa Tumen River patungong Sea of Japan. Samantala, sinabi ni Professor Hideo Kurata mula sa National Defense Academy of Japan na nasa estado ng discomfort ang China ukol sa sitwasyon, sa halip na tahasang sumuporta o tutol dito. Binibigyang diin niya na kailangang tingnan ang hidwaan sa konteksto ng desisyon ng North Korea na talikuran ang pagsisikap na muling pag-isahin ang Korean Peninsula. Ayon kay Kurata, binubuo ng North Korea ang isang escalation ladder mula sa paggamit ng tactical nuclear weapons, intermediate-range ballistic missiles na tumatarget sa Japan, hanggang sa intercontinental ballistic missiles na maaaring tumama sa mainland ng US. Sa harap ng mga pangyayaring ito, malinaw na ang alyansa ng Russia, China at North Korea ay nagtatakda ng bagong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na nagdudulot ng seryosong hamon sa kanluran. Bagamat nagpadala na ang North Korea ng napakaraming sundalo sa Russia, sinusubukan pa rin ni Putin na mag-recruit ng mga sundalo sa iba pang mga bansa. Kailan lang, iniulat ng Financial Times na nag-recruit ang Russia ng daan-daang mercenary mula Yemen upang lumahok sa digmaan nito laban sa Ukraine. Ayon sa ulat, inalok ang mga na-recruit ng trabaho, mataas na sahod at Russian citizenship. Gayunpaman, matapos makarating sa Russia sa tulong ng isang kumpanyang konektado sa Houthis, sa pilitan silang ipinasok sa hukbong militar ng Russia at ipinadala sa mga frontline sa Ukraine. Tinawag ng ulat ang proseso bilang isang shadowy trafficking operation na naglalarawan sa lalong lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Kremlin at ng Iran-backed Houthi militants ng Yemen. Mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay nito, umasa ang Moscow sa iba't ibang pamamaraan upang mag-recruit ng mga dayuhan upang punan ang kanilang malaking pagkatalo sa battlefield habang iniiwasan ang full-scale mobilization. Bukod sa Yemen, may mga ulat ding nagre-recruit ang Russia mula sa Nepal, Somalia, India, Cuba at iba pang mga bansa. Bukod dito, iniulat din na nagpadala ang North Korea ng humigit kumulang 10,000 sundalo sa Russia. Ang mga ito ay nakatalaga sa Western Kursk Oblast at sumasabak sa labanan ayon sa isang tagapagsalita ng Pentagon.
Samantala, isiniwalat ng Wall Street Journal noong Oktubre na ginagamit ng Houthi militants sa Yemen ang Russian satellite data upang atakihin ang mga barko sa Red Sea gamit ang drones at missiles. Ang impormasyon para sa pag-target ay umano'y ipinapasa sa kanila ng Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps na nagpalawak sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga pag-atake. Ipinapakita ng ganitong kolaborasyon kung hanggang saan kayang gawin ni Russian President Vladimir Putin upang guluhin ang pandaigdigang kaayusan ng kanluran, ayon sa ulat ng WSJ. Ayon sa mga analyst, layunin ng Moscow na magdulot ng kaguluhan mula Middle East hanggang Asia upang ilihis ang atensyon ng Estados Unidos. Kinumpirma rin ng US Special Envoy for Yemen na si Tim Lenderking na aktibong nakikipag-ugnayan ang Russia sa Houthis at pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglipat ng mga armas. Aniya, ang uri ng mga armas na pinag-uusapan ay lubhang nakakabahala dahil maaaring palakasin ng mga ito ang kakayahan ng Houthis na targetin ang mga barko sa Red Sea at lampas pa. Kailan lang sa Halifax International Security Forum, hinimok ni dating Pangulong Tsai Ing-wen ng Taiwan ang Estados Unidos na patuloy na unahin ang pagtulong sa Ukraine sa kabila ng lumalaking banta ng isang posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Binigyang diin ni Tsai na mahalaga ang tagumpay ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia bilang isang global deterrent. Pinahayag ng former Taiwan President na mahalaga para sa Washington na gawin ang lahat ng makakaya nito upang suportahan ang Ukraine. Ayon sa ulat ng Politico, sinabi ng dating presidente ng Taiwan na may oras pa ang Taiwan upang maghanda sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa forum, iginiit niya na ang tagumpay ng Ukraine laban sa Russia ay magiging epektibong panangga laban sa mga susunod na agresyon. Aniya, ang tagumpay ng Ukraine ay magpapadala ng malinaw na mensahe sa pandaigdigang komunidad ukol sa kahalagahan ng paninindigan laban sa pang-aabuso ng mga mas malalakas na bansa. Samantala, ang Taiwan ay patuloy na nagpapalakas ng depensa nito. Gayunpaman, tinanggihan ni Tsai ang panukalang itaas ang defense spending ng Taiwan sa 10% ng GDP na iminungkahi ni US President-elect Donald Trump. Ayon kay Tsai, mahirap para sa Taiwan na tanggapin ang ganitong arbitrary target. Patuloy namang pinaninindigan ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden ang kakayahan nitong balansehin ang suporta sa Ukraine at paghahanda sa posibleng tunggalian sa China. Gayunpaman, naniniwala ang ilang kaalyado ni Trump na nahihirapan ang Estados Unidos sa aspetong ito. Sa kabila nito, naging maingat si Tsai sa pagkomento sa mga plano ng depensa ng Taiwan sa ilalim ng administrasyon ni Trump, partikular sa posibilidad ng malakihang pagbili ng armas sa unang bahagi ng susunod na taon.